Marami ang niloko ng asawa na nagsabi na it's over na daw talaga. But habang mag-isa ka sa struggles mo, lalo na pag may sakit or na-hospital yung mga bata, kapag dapat na magbayad ng school at grocery, siguro naisip mo ang hirap pala mag-isa. Sabi mo na pagod ka na at ayaw mo na ma-stress sa mga bills at maraming bayarin. Ang swerte ni Mr. Yiga, kinaya mo mag-isa at siya wala lang sa kanya. Basta na lang lalaki ang mga anak na wala siya, ikaw na lahat. Timbangin mo sana mabuti kung kaya mo pang makasama ang taong sumira ng tiwala mo. Something is wrong with you, sabi niya. The same sa mga kasama mo sa bahay, walang nagtatagal sa'yo. Assess yourself first, mag-reflect ka kung anong mali sa'yo. Di yung lagi ka dito mag-share ng buhay mo. Pangit naman, ma'am, kung i-share ko yung buhay mo, ma'am. Tapos, dito ka lagi, tapos puro kadramahan, dami mong excess baggage. Gusto mong pa makipagkita sa ex mo, di ka naman niya minahal. Mayang hapon, mga inday, mga dudong, si Caleb, Inday Caleb Maninay. Mayang hapon guys, mayong hapon, mga loves. Di na mayong bungkag sa hapon. Hindi ako nabungkag guys, natulog ako. So, samahan niyo muna ako dito sa kusina kay nag-request sa mga anak ko ng beans. Alam niyo na nangyari, nagtrabaho ako dun sa boutique. And then at last stress, parang inaantok ako guys. Humiga ako, hindi ko na malaya, nakatulog pala ako, no? So, this is me, bagong tulog, bagong gising. May bread ba? Check mo. Ay, dun sa container may bread. Ayun, no? So, para sa ulam ngayong gabi, kami magbi-vegetarian. Hugas lang tayo ng kamay bago magluto. Sabi ko na nakalimutan na naman bigyan ni Bani ng vitamins ang mga bata. Sabi ko, ilagay kasi dito dapat yung vitamins para lagi siyang nakikita. Wala yung mga bata na sa labas naglalaro. So, timing natin yung oras. Okay. So, first things first, nagluto kami ng beans. Nahugasan tong beans ng, ito yung tinatawag nating kidney beans or red beans. Isa sa popular na ulam sa Uganda. 10 piso lang may pang-ulam ka na sa kanto. But this time, gagawin ko siyang homemade. Alam niyo kung ano sikreto? Kasi as na natin gang, mga dagdag gulay natin, sabi ko, ito. Dagdagan natin ng, ito gang, for this episode, ang beans natin, lalagyan natin itong, patola ba to? Ito, gagamitan natin ng red bell pepper. Walang green bell pepper slice mo na lahat to. And then, gagamitan natin ng isang chicken cubes. Walang chicken, pero may chicken cubes. And for today, sama kami ni Ate na May. Siya ang aking assistant sa behind the scene. Ayan, ceiling green. Hugasan mo to, gang. Alright, start na tayo. Saan yung mga mo? Sangkap. Ayan, daming sibuyas, bawang, kamatis. Paano ba pasarapin yan, Miss, PJY? Alam nyo, para lalong sumarap yung inyong beans, may technique dyan. Okay? So, hindi natin lulutuin lahat. Sabi ko kay Ate na May, sorry po, ang gagawin natin is kalahati nitong beans, itatago sa ref. Sinabay ko siyang i-pressure cooker para may pang-ulam pa din sa susunod na araw. Pero hindi mo pwedeng patagalin ng bongga. Okay? Yan. So, magtitira lang ako dito ng konti, kalahati, ilalagay sa ref. Siyempre, dagdag mo yung sabaw na pinagkuluan kasi may lasa yan. Okay? Alright. Pang isang ulam na yan, lagyan mo na lang ng gulay, whatever. Diba? Okay. So, eto ang lulutuin natin for today.
Dinamihan ko ng konti yung beans kasi parang na-curious si Miss Hana. Gusto niyang matikman. So, nagbilin siya sa akin ng instruction. Eto gang pwede, your? Oh, tapos, nahulog. Ingatan mo naman yung cupcake mo. Oh, sige, sige. Tapos, eto, dinagdagan ko ng konti. Kasi, si Miss Hana, na-curious, gusto niyang magtikim. So, sabi niya, ma'am, pahingi ako. Tita Bani, wala siya. Sige na. Bakit? Anong problema? You want to walk? Saan pala siya? I didn't see them. Antayin mo lang sa labas muna, please. I think they're in the fishing. Because when we're at fishing, they come back at night. Oh. O sige, samahan ka ni Maymay. Si mama na bahala. Sige na gang, ako na bahala dyan. Kaya ko na yan. Bilis lang yan. Magugas ang kamay mo. So, para maging malapot yung beans ninyo, eto yung pinaka-technique. Gumawa ako ng video ng refleksyon ng buhay ko. May nag-comment no galit na galit. Hindi man siya galit na galit, pero mukhang na-stress siya. Wait, basahin ko nga yung comment niya. Ano yung comment? Saglit lang guys, kukunin ko lang yung isang cellphone. Hindi na naman na upang aircon. Sarap ng tulog ko guys, para akong nagsali sa fraternity. Hello sa lahat ng mga nanonood dyan. Okay. Eto. So, ako about dun sa malapit namin pag-alis. Okay. Nag-comment dito si Ma'am Mirna nga, Mirna Maniago. Parang napaisip ako sa mga sinasabi mo, papunta ba yan sa second or many chances? It's your life, it's your choice. Kung saan ka sasaya, gagaan ang bagahe at bitbit mo, go princess. Marami ang niloko ng asawa na nagsabi na it's over na daw talaga. But habang mag-isa ka sa struggles mo, lalo na pag may sakit or na hospital yung mga bata, kapag dapat na magbayad ng school at grocery, siguro naisip mo ang hirap pala mag-isa. Sabi mo na pagod ka na at ayaw mo na ma-stress sa mga bills at maraming bayarin. Ang swerte ni Mr. Yiga, kinaya mo mag-isa at siya wala lang sa kanya. Basta na lang lalaki ang mga anak na wala siya, ikaw na lahat. Timbangin mo sana mabuti kung kaya mo pang makasama ang taong sumira ng tiwala mo. Kung mahal mo pa siya, asawa mo naman siya, baka nga pwede niyo pang subukan. Ang ganda ng advice ni Mamu. Kapag kasama mo na siya, Pilipina tayo, dapat pakipot ng kaunti. Hayaan mo siya makiusap ng mabuti. Sana nga lang sincere siya. Good luck, princess. Ano man ang desisyon mo, isipin mo na lang para sa inyo ng mga bata. Maranasan nila yung may nanay at tatay. Pero bigyan kita pala isipan, saan kayo titira? Pinas ba o sa Uganda? Abangan. Okay? Tapos may isa dito, dalawang comment yung gusto kong i-highlight. Isa yon and then, meron pang isa dito na one sheet of paper. Ang haba. Hanapin nga natin. Back to back ng A4 paper yung comment Uy, nawala. Eto. Sabi ni Ma'am MJB69, you battled enough with your life because of your katigasan ng ulo, PJY. Hingi ka ng opinion at advice here, at the end of the day, ginagawa mo pa din ang gusto mo. Tapos involve ang buong pamilya mo pag nagka-problema ka. Malas ka sa lalaki, something is wrong with you, sabi niya. The same sa mga kasama mo sa bahay, walang nagtatagal sa'yo. Assess yourself first, mag-reflect ka kung anong mali sa'yo. Di yung lagi ka dito mag-share ng buhay mo. Pangit naman, ma'am, kung i-share ko yung buhay mo, ma'am.
Tapos, dito ka lagi, tapos puro ka dramahan, dami mong excess baggage. Gusto mong pa makipagkita sa ex mo, di ka naman niya minahal. Ikaw lang ang may gusto makipagbalikan, naghahanap ka ng problema sa buhay. Bakit hindi sapat yung 4 mong anak para isipin mo? Nahirapan ka na, di ba? Anyway, as the saying goes, life is what you make it, so be it. Huwag magreklamo, nakaka-stress ka din panoorin. Nag-reply ako sa kanya, sabi ko, ma'am, kita nga po na stress kayo. Mag-offload ka na din, ma'am. Hugs. Yun ang reply ko sa kanya. So, 2 comment. Well, pareho naman silang may point. Alright? Tama nga naman siya. Life is what we make it. Kaya nga, wherever I am right now in my life is because how I made it to be. Ang hirap pala mag-reply ng English. Okay? So, mamaya natin balikan yung comment ko about dyan. Sa ngayon, magluto muna ako, ma'am. Kaya sabi nila, pag Okay. Kaya sabi nila, pag nagaluto ka daw, tas negative yung energy mo, no? Negative din yung lasa ng pagkain mo. So, update sa ginaluto ko, as you can see, kailangan mo siyang palambutin. Ayan. Tagal naman ang focus. Palambutin. So, dikdikin mo, or i-press hard mo siya para lumambot. And, kung hindi ka pa kontento niyan, okay? Kung hindi ka kontento, what you can actually do is dagdagan mo habang painitin na natin yung ating lutuan. Ayan. Habang pinapainit natin yung lutuan natin, ito yung gagawin nating step. So, medyo malapot siya, no? Siyempre, beans no? Ayan. Pag hindi ka pa talaga satisfied, pwede mo pang dagdagan yan. Kasi masarap pa din pag may buo-buong konti. Pero iba pa din pag medyo malapot. Ayan. Ito kasi na step, yung magpapalapot dun sa iyong pinakasabaw. Alright. Okay na to. Goods na to. Ayan. Sayang. Malinis naman yung Paborito ng mga anak ko to Ayan. So, una-una natin gagawin, syempre, is ang ating mantika. So, for mantika, hindi ako nagpo-promote, pero ito yung gamit namin. Ayan. Coconut oil. So, ang daming comment, ang daming opinion dun sa latest na sabi ko sa inyo. Okay? Alam nyo guys, tama naman talaga. Minsan, napapaisip ako, what if, what if hindi ko iniwan yung aking buhay pag-aasawa? Diba? What if hinayaan ko lang na ganun yung arrangement? Diba? Daming what ifs. But, wala ka nang magagawa kasi syempre, hindi mo rin malalaman kung anong magiging resulta kung naging iba yung desisyon mo. Pero, nagsisiba ako sa point na to ng buhay ko. Sa tingin ninyo guys. At habang nag-iisip tayo kung nagsisiba ako, lalagay ko muna yung bawang. Huwag niyong sunugin kasi pag nasunog yan, iiba yung lasa ng pagkain niyo. Okay? Sa mga nagtataka, uy, magluluto si Princess Higa, marunong palang magluto yan. Yes.
Ako, guys, lahat ng bagay sa bahay, alam kong gawin. Lahat. Kasi, wala naman akong assistant or nanny or katulong. Starting ng pag-aasawa, buhay pag-aasawa. Later na lang yan, nung na-realize ko na hindi ko na kaya lahat, na ako yung gagawa. Okay? Ay, sorry. So, next ng bawang mo, ilalagay mo yung sibuyas. Yung technique na to, guys, parang Pilipinas lang din siya. Pwede nyo siyang gawin kasi wala namang iba eh. Yun lang yung special step natin dun. Yun lang ba yun? And then pagkatapos, ilagay nyo yung inyong kamatis. Okay? Lagay nyo yung kamatis. Igasan nyo ng maayos. Pero hindi hindi sunog. Okay, next, kamatis. Actually, mas masarap dito yung mapupulang kamatis. Yung malalaki at mapupula. So, ganyan yung itsura niya ngayon. Ayan. Naging cooking episode. Wala lang, makapag-chismisan naman tayo habang nagluluto. So, huwag niyo kalimutan, dahan-dahanin niyo yung apoy. Kasi, pag masyadong yung apoy niyo, baka mamaya masunog. So, kukuha lang ako ng kamatis na sobrang hinog. Damihan ko na. Binabaan ko yung apoy. Baan mo. Okay. Babaan natin yung apoy. And then, dagdagan ko yung kamatis kasi konti lang ang binigay sa akin ni Ate May. Ang sarap kasi talaga pag maraming sangkap yung mga luto, no? Minsan, hindi naman perfect mag-slice kasi ganun din, maluluto din yan. Hindi daw ako minahal ni Mr. Higa, sabi nung si MD. Tama nga naman siguro, no? Baka hindi naman talaga. Pero, I mean, okay lang kasi wala namang physical abuse no? Wala namang physical abuse. Baka meron naman talagang ganun. Let's give it, pakinggan natin, bigyan natin ng benefit of the doubt si Ma'am MD. Okay, gisahin natin ng maayos ang ating lakukaratsya. Palutuin lang natin ng maayos si kamatis. Si Maring Kamatis. Make sure mahina yung apoy. And then, idadagdag ko ang aking bell pepper na hindi maganda, pero sige go. Kalat ng bahay. Actually, ma'am, MD, kung minahal ako, hindi ako minahal, during the course of our marriage, ako lang may alam, di ba? Pero, when you look at narcissist, okay? When you look at narcissist, they don't actually love. They use. Nagets niyo yun, guys? Konting chismisan lang habang nagluluto. Ano ba kayo? Sino ba nang ayaw ng kachismisan pag nagluluto, no? Okay? Narcissists, they don't love. They don't love even their children. They don't love the wife. They might look like they love kasi kailangan nila yun for the show. Do you follow? Siguro kung hindi kayo naka-follow sa ibig kong sabihin and you don't have experience sa narcissist, hindi nyo masusundan ang ibig kong sabihin. Parang nakakalito, ano daw? For the show. That's what I'm trying to say. Na yung narcissist,
minsan, yan yung kasama natin sa buhay, pero hindi natin alam na yung case na yun, narcissist pa lang tawag doon. Alam niyo kung bakit? We are not well-read. Kasi ako, bago ko lang din natutunan yan. Nung kasagsagan na bago ako nakipaghiwalay, saka ko na-realize na all these years, for the past 4 years, 3 years of my marriage, natanggal na pala, narcissist pala yung aking ex. And sa mga nagsabi dyan, sino ka para mag-diagnose? Sino ka din para magsalita? Okay? Next nating ilalagay is yung ating bell pepper. Si bell pepper, essential for the whole taste ng ating pagkain. So, ayan na siya. Andyan na lahat yung sangkap. Meron tayong kamatis, bawang, sibuyas, kamatis, bell pepper. Actually guys, mas maganda pag meron kayong green bell pepper, no? Medyo marumi yung aking lutuan, pero ano kasi to eh. Minuto nagluluto. Kasi nga kami, home cook talaga yung kinakain namin. Hindi kami, malimit lang kami bumili sa labas. Pag feeling ko lang pagod yung mga kusina, assign sa kusina, or gusto ko magluto pero wala akong oras, bumibili na lang ako ng lechon manok, roasted chicken. Okay. Pag-isa natin ang maayos niyan ngayon, guys. Pwede mo ding lagyan ng wala na akong sea salt. Bakit? Saan sea salt ko? Ayun. Wala na sea salt. Lagyan nyo ng asin yung sangkap ninyo. Para dun pa lang may lasa na. Okay, ngayon nalutong-luto na siya. Yung ating mga chichirya. Makasing word niyan. Ilalagay na natin yung ating pinaka-main ingredient, which is yung ating beans. And yung beans natin na hindi natin dinikdik na merong sabaw. Ayan. Normally, minsan, iniisip natin, dagdagan ko pa to ng sabaw kasi dapat maraming sabaw. 'Di ba? Pero in my case, in my cooking, hindi ko siya dadagdagan ng sabaw. Or pag dinagdagan ko siya, dadagdagan ko lang siya ng konti. Kasi my goal is not sopas. Ay hindi. Ang goal ko ay hindi masabaw. Ang goal ko is malapot na recipe ng red beans. Ayan. Next nating ilalagay is ang ating chicken cubes. Isa lang guys, para lang dagdagan ng lasa. Ayan. Lulublob lang natin dito. Hindi, feeling ko si Ma'am MD. Ma'am MD, feeling ko lang, ngayon ka lang nakakita ng kwento ng buhay ko. Kasi yung comment mo, andito lang banda sa taas. Compare natin yung comment mo. Hindi sa maganda yung pagka-deliver ng isa, medyo stress yung isa, pero makikita mo na yung nakita niya at yung kanyang comment, masyadong masyadong, pangit ba yung reflection ko guys, na ginawa sa inyo the other day? May ba doon? May bitterness ba doon? May galit ba doon? May ba doon? May mention ba akong anything na pagod ako sa mga anak ko or hindi ako pagod sa mga anak ko. Pagod ako sa mundo. Pagod ako sa anong tawag mo dyan? Sa karera. Okay? And itong karera na to, it's not about other people giving you that karera. It's you accepting the challenge to compete. It's you who actually, maybe you realized or you did not realize that you are already in the rat race. If you did not follow my reflection,
Ma'am MD, I was talking about the rat race in life. Alright? My marriage was out of that reflection. So I don't know where you were coming from. Okay, ma'am? It was not about that. At kung sinabi mo walang nagtatagal sa akin, ganito, ganyan, okay, fine. Kasi ma'am, ang mahalaga, buhay ako. Oh, diba? Ang mahalaga, buhay ang mga anak ko. Oh, yan ang mas malalim na comment. 'Di ba? Yung parang you've seen past the challenges of life and you choose to look at the bright side. Regardless kung ano man yung napagdaanan ko sa buhay. Life is what we make it. Tama ka naman. Tama ka naman. Imagine, kung hindi ko ginawa ang ginawa ko sa buhay namin ng mga anak ko, siguro nasa Uganda pa kami. A big part of me was still doing content, but a big part of me is miserable. Kasi hindi ako masaya. Wala akong peace sa marriage. Wala akong love. Wala akong peace. Wala akong, alam mo yun, there's a lot of doubts in marriage. Okay, there's a lot of doubt in marriage. So, again, as I was saying, you were very shallow. Hindi mo ako nasabayan no? Yun lang yung nakita mo. How about you, Ma'am MD? Are you in the rat race? Nasa rat race ka ba ngayon? Nasa point ka pa ba ng buhay mo kung saan marami ka pang gusto? 'Di ba? Na-recognize mo na ba yun? Kasi ako, ang sinasabi ko lang naman is, I already recognize na nasa point na ako ng buhay ko na tama na, ayoko na, malayo na, tama na Lord. Hindi na ako yung klase ng tao na malayo pa, pero malayo na. Wala ako nung malayo pa. Okay? I don't care about the malayo pa. I care about malayo na. Okay na ako, okay na kami ng mga bata. Alright? That was what I was trying to say. And so, it led me to the decision na mag-offload ng buhay ko as Princess Yiga. When I say offload, for example, meron akong somewhere in my life when I was still, thinking na kaya ko pa. Let's say, bumili ako ng something. Alright? Bumili ako ng something kasi sabi ko, kaya ko pa. Kailangan ko to. In the future to. Para sa mga bata to. Ganun na mindset, no? And then, finally, when I recognize na bakit ako masyadong nagpre-prepare for the future, giving myself a lot of stress right now as 36 years old Princess Yiga. Okay? Robbing myself my chance to finally live. My chance to finally breathe. My chance to feel the world right after 30 years of constant pressure. Okay? Grade 1, elementary days, I was pressured to bring home a medal. To prove that I am excellent academically. High school, I was pressured of sending myself to school kasi sobrang hirap namin. So, I was already selling from elementary to high school. University, I was in pressure kasi I was a scholar of a certain certain organization na private. So, nag-graduate ako ng university. At the same time, I was in constant pressure na, now, out na ako sa university, I have to really live. Okay? Nagtrabaho ako, then nagkaroon ako ng anak si Kuya Kahil. I lived my life for him. I did not really live for myself. Kasi nanay na ako at a young age, di ba? I was a mom already at the age of 23. Kahil was born.
After Kahil, 7 years later, I had another chance to build or to keep a family where nagkaroon ako ng anak, si Calby, si Chico, and si Mayumi. Okay? We started a business, I started a family, I had a big decision to leave Philippines and my family, to move sa Africa, only to find out that the person that I thought na magiging partner ko habang buhay until our hair grows old and gray, o, diba, is going to be a partner. I have this I have this basic definition, quite simple definition of partner sa utak ko, but all of that did not fit eh. I did not feel a partner for the last 5 years of my marriage. Maybe the first year I was love bombed. Alam niyo yun? Diba? Grabe yung chikahan natin habang nagluluto. May paganyan yan. Pa ako ng kamay ko, guys. So, I was love bombed, believed that I was in a fairy tale. Then the next 4 years, it was not there anymore. Kasi, it was just looking so fine and so nice and so lovey-dovey outside of the house. But actually, sa loob ng bahay, I was a wall. Siguro kung hindi nyo naintindihan, well and good, I'm happy for you. It means hindi nyo naranasan. Pero if you were there in that kind of relationship, just know, I've, I've, I've been there. I feel you. It's not pleasant. It's not happy. It's a nightmare. Sa siyang bangungot. Okay? I was not abused physically. I told you about that, you guys. But I was not treated well mentally, emotionally. Okay? There was no security of emotional whatever sa marriage. Okay? I was moving yung feeling na parang I was there to raise the kids. I was there to take care of the business. I was there to keep the home. I was there to be a trophy wife. I was there to tend to the kids when they're sick, kapag may activities sa school, may extracurricular activities. I was there for everything, alone. Alone. I was there during holiday to take them out for a holiday trip. I was there alone. And then I realized, I'm very sure, hindi ganito ang marriage. I'm very sure this is not the definition of having a partner. And then I tend to reflect, yes, I can breathe right now. Kaya ko pa ngayon. Pero hanggang kailan ko kakayanin? 'Di ba? So, let's see. Check muna natin. This is how it looks right now after boiling. Okay? So, kita nyo guys, medyo may pagkamalapot na siya. Now, you can taste test if the salt is enough. And you can add other vegetables na gusto ninyo. You can even add ground meat. Pwede kayo mag-add ng ground meat. Pwede kayo mag-add ng dilis. Pwede kayo mag-add ng chicken cubes, whatever. Pwede kayo mag-add ng fish. Anong gusto ninyo? For me, I'm not going to add any of those things. Okay? Kasi this is gonna be plain gulay. And then, I'm gonna add eto. Eto yung magiging additional ko. For you guys, you can add dahon ng malunggay. Pwede din. But I'm going to skip dahon ng malunggay for this recipe. Though I would love to, by the way. Pero hindi ko siya gagawin. Wala lang. For the change. Kasi parang si Malunggay, kung nakakapagsalita pa si Malunggay, sasabihin ni Malunggay, grabe, Princess Yiga. Pwede bang tigilan mo muna kami kahit isang araw lang? Sarap. Now, that is what I call very rich flavor. So, idadagdag ko itong aking gulay. Ayan. And, some of you, you can have this with boiled egg kung gusto niyo walang rice. Pwede nyo siyang kainin kasama yung kamoting kahoy. Pwedeng kamote, pwedeng chapati, pwedeng tinapay, pwedeng kanin, of course. Or you can just eat this one alone. Medyo kulang lang ng konti lang sa asin. So, I'm going to add konting asin. But that ends our cooking part ng episode na to. Ay, hala.
Sorry. Nagugas pala ako ng konting sili. Idadagdag natin. Wala lang, to add that color green on the recipe. But it's not gonna be spicy. Just a little bit na amoy nung sili. And I know Bunny likes that one. Kinakagat niya yung mga sili-sili kasi mahilig siya sa maanghang. Alright. Smells so good. Ito yung klase ng ulam na simple pero napakasarap, you guys. So, as you can see, I have a bowl of beans left. Ito, pwede nating ulamin bukas o sa susunod na araw. Huwag nating patagalin katulad ng sinabi ko kasi hindi naman siya pwedeng tumagal sa fridge. Masisira din yan, diba? So, let me say goodbye to you guys. Alright. So, finally, I am done cooking sa request ng mga anak ko. And I am here, sitting, enjoying at least few minutes before they come back. So, I am very blessed to have this kind of moment sa buhay ko right now as nanay. And, like I said, maybe, just maybe, if I did not decide that the way I did 3 years ago, it's not gonna be the same scenario. Diba? Malaki ang chance na wala kaming bahay ng mga bata kasi I was married. Malaki ang chance na hindi ako nakakapagtsaa ngayon kasi isa sa mga anak o dalawa sa mga anak namin may sakit at ako lang mag-isa. Malaki yung chance na ako lang mag-isa pero may asawa. Diba? Ang sarap. Shout out sa nagbigay ng ating Japanese tea set straight from Japan. Si mama ko tumawag. Bakit kaya? Mama. Ma? Ay, Asan na ka? uli ka. Ay, wala ko naglakaw. Wala. Dagan ko trabaho today. Ay. Ari ah. Asan na ka? Magluto pa kong mani, di ko maguli. Nge. Na-order nga 10 ka kilo tapos ugma saka dito daw ko mag-duty 11:11. Ha. Okay. Lutoon siya na ako ni. Okay, sige. Asas Mimi. Bago lang uli, gikan walking. Ah. May lula. Mimi. Wala na, napasagawas. Tawag lang mi unya. Ah, sige, sige. Ayaw si Chico. Ay. Si Chico. Si Mami. Mami, si Lola yon. Wala na si Lola. Gang, unsa ning ano gang? Mami. Buluwa. Mami. Buluwa. Gikan sa Cotabato. Unsa na siya? I share. May magbenta daw bukas galing Cotabato. Buluwa, 9 pieces. Ang laman, 18 pesos. Ang lasa parang chipon cake. Etong panga ng singsing, ano yan? Galing daw sa Maguindanao, panga ng singsing. Etong dudol or kalamay. Human pastil or human pastil. Ano na pastil? Human or human. Suman na may sulod na chicken. Sarap yan? Balbed. Ba't hindi mo alam? May picture ba? Hi! Oo, mag-add ka siguro kahit konti. Hello! Ba, nakapalda siya! Mami, Be, Daddy. ang ganda ng palda mo ah. Tingin ako. Hoy! Ano daw? Ano? Cookie, wag. Magkain na tayo dinner. Nagkain yan, wala. Water, please. Okay, water please. Wow, very good si Mayumi. Talaga matik, may pa-please oh. Mami, water, please. Ayan na, ayan na.
Ayan na. Wow. Kulang Kulang ako ng isang anak. Nasaan ang isang anak? Saan? O, kuha ka tubig mo. Dali. Hindi siya marunong. Hindi siya marunong. Say help, please. Takot siya, takot. Say help, please. Isa mainit. Hindi pa kayo tapos sa labas, ha? Okay. So, tinatanong ko si Bunny kasi dito sa subdivision, may grupo na nagbebenta ng mga pagkain. Sino kasama? Sino? May nagbenta ng mga delicacy from Cotabato, Maguindanao. Eh baka na-miss ni Bunny yun. Gusto ko din i-try. Check natin. Bulua snack. May tsura ng bulua. Wala namang picture Baka mali yung spelling. Kasi wala. Ay, eto. Ay. Paano magluto ng bulua? Baka eto siya. Parang native na tinapay. Siguro. Our foodie. Kasi kung native na tinapay, magugustuhan ko to. Bulua. Parang ganito. Hindi ko lang alam. Next is, panga ng singsing. Nakakatakot naman na pangalan yun. Panga ng singsing. Singsing. Hindi ko naman makita ang picture. Panga talaga ang literal na panga. Wait. Dudul or kalamay. Parang masarap yan. Dudul. Food. Okay, ito parang gusto ko to. Dudul. Parang ganyan siya. Yes to that. Magkukuha tayo ng ganyan. And then, suman pastil. Suman pastil. Cotabato. Para siyang kanda. Parang suman na merong karne sa loob. Tama nga naman. Okay. Doodle is a Maguindanaon recipe. Uy, interesting 15 pieces. Balbed, 15. 15 per piece. Anong balbed? Try natin si balbed. Interesting yan. Bibili tayo niyan. Balbed food, Maguindanao. Traditional food from Maguindanao. Uy, parang masarap din. Balbed is made of mais, corn. Sige, try natin to. Papakita ko sa inyo bukas, guys. Kasi minsan, si Bunny talaga, mahilig siya magluto. Minsan, talagang nagre-request siya sa akin, Madam, magluto tayong ganito, magluto tayong ganyan. So, pinapagawa ko siya kasi feeling ko nami-miss niya din yung pagkain nila sa Cotabato. Ang sarap. Etong tsaa na to, bago ko makalimutan, samahan niyo ako. Kasi, etong cabinet na to guys, punong-puno na. Hindi naman punong-puno. Pero, dito nakalagay yung mga tsaa. And eto yung tsaa na tinitake ko ngayon. Bigay din sa akin to. Maraming salamat. Ayan. Ocha, matcha green tea with roasted rice. Ang sarap niya in fairness. Pag nakita niyo to sa Japan, mahilig kayo sa tsaa, i-try ninyo to kasi maglalaban yung lasa ng matcha at saka ng parang sinangag na kanin. So, masarap siya. Gusto kong dalhin yan sa bahay ng kapatid ko para makapag-tsaa kami together. It's really, really nice. Ano ba to? Bakit merong biak? Anyway, guys, I want to say goodbye. Maybe bago ako mag-goodbye, kainin muna natin yung beans, no? Wait lang, mag-serve ako ng konti. Saglit lang, guys. Antayin niyo ako. Saglit lang talaga ako. Saglit na saglit lang. Kuha lang tayo ng konting sample ng ating niluto. Nice. Oops.
Oops, scary, oops, scary, oops. Alright. Okay. So, eto siya. Para makita ng lahat. Ayan na po yung aking ginawa na beans. Inspired by our Uganda life. Malapot yung sabaw. May konting Filipino touch kasi nilagyan natin ng ating patola. Sorry, nakalimutan ko talaga kung anong gulay yun. Nasa dulo ng dila ko pero hindi malabas-labas eh, no? Alright, kainin natin. Medyo ang init. Tapos, bigyan natin ng isang kagat ng sili. Ang bango. Ito yung tinatawag kong comfort food na walang karne. Lagyan natin ng beans, lagyan natin ng gulay, lagyan natin ng konting kagat ng sili. Lapitan nyo ng konti. Ayan. Ito yung hinahanap ko na lasa. Sarap. Wow. Maanghang yung sili. Lagyan natin ng red bell pepper. Tapos mainit. May, kuha kang kutsara. Teka, tikman mo. Damihan mo pa. Sige. Okay. Tulo. Sarap? Sarap. Uy, ang sarap pala pag may siling kagat, no? Ito yung comfort talaga. Ang sarap. With boiled egg on the side. Pero protein na to eh. So partneran nyo na lang ng carbs. But if you can make this recipe, i-try ninyo, magbabago yung paningin ninyo sa red beans. Oh, diba? Okay, anyway guys, I wanna say goodbye. Marami akong gagawin ngayon. Pero isasama ko pa din kayo kasi negosyo yung next kong gustong pag-usapan, no? Alright, see you in the next one. Much love. Princess Siga, let me know what you think down below. Magchismisan tayo. Total na samahan nyo na ako for the past 4 years, 5 years ng buhay namin ng mga anak ko. Ngayon si Mayumi nakakapag-English statement na siya. And yeah, I guess I'll see you guys. I love you sa lahat ng mga sumubababay-bye sa amin, sa buhay namin. Sana magkita-kits tayo. Pag nagkita-kits tayo, guys, sana hindi naman ako mahiyang mapapicture sa inyo. It's nice. It's nice to know new people. And it's nice to know that people are there watching the story of my life. Pinagpawisan po ako sa niluto kong beans. Magaling ka magluto, Princess Higa. Pwede ka mag-asawa. I'll see you guys in the next one. Much love. Bye!